welcome back sa isa na namang podcast with Kuku TV, and this is episode number 9. A very special episode kasi nga hindi naman tayo kakausap ng pro player or caster, kakausap naman tayo ng team management. And I welcome you to the two lovely ladies na nasa ilalim ko ngayon. Well, kilala niyo ako sino. I'm Kuku TV, one of the talents in the English and Tagalog broadcast ng PUBG Mobile Philippines and even in PMCL. Itong mga ladies natin, i-introduce nila ang sarili nila. Let's start with you, the lady to my left. Hi, my name is Keso from Dread, Dread Kaisen. I am Frogger support frog and / Tita Ninang ng Dread Kaisen. Wow, Tita Ninang. Ano yung sabihin ng Tita Ninang actually? Yeah. So, since hindi naman na ako sa pro scene or sa competitive scene, so mostly, sinusupport ko na lang yung Dread Kaisen or yung Team Kaisen through like simple benefits or kapag may lalabas ka mga ganun. So, natin yan. Kanina na nila ako. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya, Keso. Yes. Well, another lovely lady sa gawing kanan ko naman. Go ahead, introduce yourself. Hello guys, I'm Justin Miam. From Dread Esports, manager and nag-handle ng mga teams, co-lead and admin sa Dread Esports. Wow, ang dami mo namang role. Co-admin, co-lead rather, admin, tapos manager. Wow, sobrang sipag nitong Actually, nakikita kita madalas sa live comment section. Yun. Ayun, Tapos, pag offline, stage mom. Ayun. Well, welcome here sa ating podcast. This is the 9th episode ng Kuku TV podcast. Previously, it was Lufa's episode. So, kung gusto niyo panoorin ulit yung episode ni Lufa, you can go back sa ating YouTube channel para mapanood nga yan. So, focus muna tayo dito sa ating episode, which is we have the management ng Dread Kaizen and yung main esports team ng Dread Esports, which is under kay Niam. Ano muna tayo? Umalis muna tayo dun sa mga mga bagay na yun. Let's start with how you actually started sa PUBG Mobile. So, let's start with Keso. Paano nga ba nagsimula ng PUBG M? Wait, 2019 yan. So, parang around January or February ng 2019, nag-start talaga ako sa PUBG. Pero more on classic lang talaga. Yung tamang bot lang, kahit 2-3 masaya na ako dyan. And then, nung nakauwi na ako ng Philippines, kasi from Jordan ako na OFW ako before. And pag uwi ko, so medyo pantanggal board, pangtanggal oras, buri sa oras. So, doon ako parang nag full-time na nagka-classic lang. And then, eventually, may mga namit ako na certain people from 665. Oh, almost evil. First time. Okay. Yes, almost evil. So, naging naging member ako ng Almost Evil, and then that's the time I started na natuto na merong pro scene or merong competitive scene din ang PUBG Mobile. Wow. So, from scrims, syempre tamang saling ket-ket, ganun. As well as may sermonang nagaganap minsan, kasi syempre from bot nga naman yung mga pinapatay mo. Then slowly, nagkakaroon din ako ng confidence na maka-squad. Nakakachamba ng squad, yung mga ganun. So, ang laking tulong din na na-join ako sa mga group of people na nasa competitive scene kasi natuturuan kanila ng mga basics. And then, from bot gaming to that, ang laki ng improvement na nagawa. So, yun. Then, after 665, medyo matagal akong natigil din talaga sa competing. Or more common, tamang clan hopping yung nangyari sa akin. Kasi kung nasan yung mga friends ko, doon lang din ako. Kasama mo ba si Niam? Si Niam, na-meet ko siya parang during my 665 or my Almost Evil days na after. And then, nalaman din niya yung story behind 665, kung paano rin kaming umalis dun nung beloved team ko dun, which is Andraste. Uy. Yes, Andraste, because before, diba merong Adrastos? Anting Kilahimas, Adrastos. Yes. So, after nawala ng Adrastos, naging na nila yung Andraste. But,
after nung Andraste. So, parang kasing nangyari sa Andraste, parang yun yung first heartbroken ka sa PUBG. Oh, May ganun. can you give us Kasi the details kung bakit heartbroken ka? kasi, Like, may kasama bang player dyan? Or ano ba? Hindi, wala na. Wala namang ganun. Huwag na tating iba dyan. Hindi, more Issue. common kasi doon ako nag-start na magbigay ng mga support sa players. So, sa second batch ng Andraste, hindi na yung kila Sinbad, yung mga unang Andraste. So, kila Bibe, I forget yung iba. Kinalimutan. Pero Diyos ko po. may nabanggit kang pangalan, si Sinbad. Naalala ko yung player na yan. Ayan, very controversial yung... The controversial Sinbad. Oo, Yeah. the controversial Sinbad. So, ibig sabihin na pagdaanan mo siya, na-manage mo siya? Hindi pa ako ng time. Hindi pa. Okay. Yeah, pero medyo may medyo I know something about Sinbad naman Ayun. that time. Ang dami ring ang dami ring mga OG names from Almost Yes. Evil, and like si Luna Sky, di ba? Luna Sky Sila is Wadu, actually diba? my friend. Oh, Si wow. Wad, ayun, Ayun, connection diba? yun, yung Yeah. dalawang yun. Yeah, we know. We The know connection in Char. We I know love talaga you. na naging sila nun. Tapos eventually, diba, Ayun. sabi So, nga nila walang forever. Pero, Yun nga, natuloy. Walang forever. pero again, Pinatunayan nila. ganun nga yung nangyari sa kanila. Eventually nga, nandyan sila Sinbad. Meron pa mga additional names Medyo Sila nakalimutan ko na. Himas. Ayun. Yan. Sila Himas, sila Devil, si Bim or Mayo. Is there Yan yung like mga- anyone na still active right now from Almost Evil? I think, yun nga yung parang wala ni. Ay, sayang. Yun yung medyo sayang, medyo Pero meron pa rin small GC. Kasi after namin umalis nila Luna Sky sa 665 or sa Almost Evil, nagkaroon kami ng mini stint na gumawa ng sarili naming clan na para at least yung rules, yung budget, parang sa amin talaga. Okay. So, after nung mini stint namin yun, at least somehow, meron pa rin kaming GC na pwede kong buhayin. Or pwede kaming mag-message pa doon, ganun. So, sinama mo si Niam dyan sa kalan na yan? Hindi eh. Masay, parang more common si Liam, parang, random friend pa siya. Hindi pa siya yung totally na... Hindi pa kayo close. Kumbaga friend lang kami, pero hindi pa kami super, ganun. Well, bago natin ituloy yung storya mo, Keso, itong si Niam, sabi mo nga kasama mo siya dun sa Almost Evil, no? So, hindi. Hindi ba? Hindi. Parang friend ko lang siya during 665 or we're friends already during 665 pero hindi siya na okay. tumasali pa nun. So matanong kita, Niam, saang clan ka galing nung simula? I mean, paano ka nagsimula sa PUBG M? First, ganun din ako, same kay Keso, pero ang pinaka-first clan ko talaga na nag-competitive din. VM clan, with friends lang, pero mga taga Mindanao sila. VM? So, yeah, VM. Vitrix Mortal. Yeah, I remember that squad, yeah. So, masala rin kayo sa dati, di ba? Sa Gameling, if I'm not mistaken. Yep. So from Mindanao pala kayo? Sila. Pero ako kasi from Manila. Tapos, nakilala ko lang din sila sa Classic. Then, sumunod yung Giborim. Sorry, what? Giborim. Giborim, okay. Yeah. Ang daming mga OG clans na nababanggit So, nakakatuwa na nababanggit natin sila ngayon. And, ngayon kasi, sa totoo lang, medyo pare-pareho na yung mga names na laging nasa mainstream ng PUBG M. So, nakakatuwa na nababalikan natin yung mga OG clans ng PUBG M. So, after ng Giborim, napunta ng, saan ba tayo? Giborim. Magkasama na ako. Kasi nagsama kami sa Giborim na hinila na niya ako. After ko nagpahinga, hinila niya ako sa Giborim para kasi gumawa sila ng girls team. So, tamang nag-girls team muna. Ay, matanong ko nga, since nagti-team kayo, no? Nagsasali kayo sa scrims or sometimes in tournaments, were you in the PMCT Ladies Tournament nung nakaraan sa Makati? Hindi. Hindi ka nakasali dun. Okay. Hindi na. Kasi dalawa lang kami. I see.
Mostly, oo. Yung dating team namin from Giverim, iba na yung para naging priority sila. May nag-quit yata sa PUBG. Ganun. So, kami lang ng halos dalawa yung still nandito sa PUBG. So, si Niam, pareho lang din. 2019 nagsimula. Or 2019, tama? 2020. 2020. Mas late ako. Mas mas nauna si late. Best. I see. So, ikaw 2019, 2018 siya. Kung di ako nagkamali, 2018 niya. 2019, then 2019 ka, 2020. tapos 2020 rather. Tapos ako 2018. Ako yung pinakamatanda dito sa PUBGM. Like, Hi, Kuya. season 1. Anong season kayo nagsimula? Ayan, magandang question to. Anong season kayo nagsimula? Start natin kay Keso. Parang season 5 or season 6 ata yung account na hawak ko hanggang ngayon. Season Wow. 5 or season 6 ata yun. Ang dami na sigurong skin sa account mo. Beloved account talaga siya. Hindi mo na siya kayang ibenta sa iba dahil na siya. Memory talaga siya. Exactly. Yung kahit yung sa akin like hindi ako gano'n na naglalaro pero inisip ko ibenta pero inisip ko rin na sayang yung history niya, 'di ba? Pero ikaw, Niam, anong season ka nag-start? Saan bang season nyo? Yung nagkaroon na siguro mga after 2 seasons ni Keso, mga ganun ako. Basta may lumabas na skin na pink. Skin na Tapos pink. yun. Yun ba yung parang Parang- onesie? Yun ba yung onesie na pink? Ano tawag doon? Wait lang. Saan ba I-search mo na yan. I-open natin ang PUBG account ni Kasi Nia. So, eto na. Ayan. Ito na nga. Ito tignan natin. So, gawin bahay Keso. Ba't tinitignan ko? Sige. Habang tinitingnan ni Niam kung ano yung Back to me pala. sinimulan niya or yung skin na meron siya. So, gumawa kayo ng team nun ni Niam din, together with Niam. Anong pangalan ng team na yun? Ganiyam. Niyam, hindi ko maalala kasi basta girls team Team lang ka- talaga. Team Calb. Team Calb? Team Calb. Kasi mga karakter namin, mga Victor, Calbo, Sorry, So Calb. anong spelling yan? Team Team Calb. Calbo. Calb. Kalbo. Calb. Bakit naman Calb? Kasi ang motif mahilig. niya, puro mga kalbo ang girls team, ganun. So yung character namin, puro mga kalbo. Okay. Like si May Victor. kalbong bangs, Okay. yan. Si Victor, yung time na yun, nga, parang saktong si Victor nga ata yung dumating. I'm not Okay. sure. Ang cute naman. So, after nun, how did you ended up together in Dread? Simula nung magkasama na kami po sa Giberim, yan, lumipat din kami, magkasama din kami sa Warhogs. Hindi, Warhogs? magkahiwalay kami. Ay, maghiwalay. Hindi, ako yung nag-Warhogs, siya pumunta siya ng TF, TF. Crossfire. Ay, hindi. Ano ba yung nila? Pero CF Yan. I think And Crossfire siya dati. Or, Crossfire dati, tas tapos pinalitan pinapalitan. nila yung name. Kasi dahil nga Dahil sa kalaban ni game. PUBG si Crossfire. Crossfire. Ah. Yun. So, Crossfire before, pero CF na lang din. While nasa CF ako, inactive din ako dun eh. Mostly, parang classic-classic. Wala naman ako na-support na team dun. Si Niam, nasa Warhogs. So, nag-try pa rin siya mag-compete. So, what year kayo nagsimula mag-Dread? Yes, ba? Hindi, ako matagal na ako sa Dread. Nauna ako kay Kes na pumunta ng Dread. Mas Okay. nauna ako lumipat ng Dread. So I think it's better to ask you, Niam, no? How Dread started? Sino ba yung mga dahilan? Kasama ka ba doon? Ganun. Ay, hindi. Siyempre, ang Dread, nagsimula yan sa season 1 din yan. Nakikwento-kwento sa amin ng leader namin, si Boss Kyle. Yun, shoutout sa boss ng Dread Boss Kyle, may Esports. ganun, no? Boss Kyle, Kyle. and Boss yung admin Kyle. namin co-lead, Boss Juby. Ayan. Juby. And Ayun. so ibig sabihin na ito, 2018 pa lang may Dread na. Yes, pero yun eh, hindi din alam na iba yung name ng Dread before siya maging Dread. So, una, ang yung name niya is Laughing Skull. Laughing Skull. If Ooh. Hindi may ko siya narinig nung time ng 2018. Grabe, sobrang OG niyan.
Yeah. Tapos, wala pa daw kasi dating clan. So, mga group Group party. lang. Party ba yung dati? Yung ganun. Squad? Tapos, Parang ganun. parang ganun nga daw eh. So, mga around November 18, 2018 talaga ang birthday ng Dread. Wow. So, tandaan yan guys ha. Pag ako nagpa-quiz, May exam. may malay nyo, magpag-giveaway ako, di ba? Ano ang birth date ng Dread Esports? November 18, 2018. Ayan. Sabi ni Niam yan ha. Lapit na. Malapit na. Oo nga no. Lapit na. 6 more days left. Ano ang plano para sa anniversary? Wala naman within lang sa amin ang plan sa Dread. Kasi gusto namin kumbaga, ma-maintain and ma-build up yung magandang foundation ng each person sa nasa clan ngayon. Pero for the future naman, dapat abangan. Yeah, mamaya tatanungin natin yan. Mamaya. Doon muna tayo sa how Dread started. So, nalaman na nga natin na matagal nang may Dread. Hindi ba lang yung pangalan niya ng 2018? Pero, officially, kailan siya naging Dread Esports talaga? Mga around season 6 daw. Season 6, I see. Panahon ko. Ayun kay boss. Tapos wala pa kayo nun. Tama, no? Wala pa kayo nun. Yeah. Okay. So, paano nyo nalaman na may Dread? And bakit nyo sinalihan si Dread? Sa friends of friends talaga siya. Na Okay. madaming recommendation, na maganda yung mga reviews nila na talaga. Yun nga yung nakikita ko din sa kanila na parang family nga sila sa loob na lahat pwede mo kausapin, pwede mo makalaro, pwede mo, makausap talaga. Right. Lalo na during pandemic. Yeah. So far naman, like, di ba, good reviews yung nakuha nyo nung simula. So far naman, until right now, good pa rin ba? Good reviews pa rin ba? Or... For me, good. Ayan. Inantay pa ni Kesa si Niam. Hindi sakto lang. Ayan. Kasi yun nga yung mag-iba. So, itong lagi kong tinatanong actually sa mga nung may clan pa ako sa PUBG-M. What's gonna keep you staying in one group? So, ngayon, what's keeping you staying in Dread Esports? Start tayo kay Keso, sige. Kasi parang naging tandem na kami. After kasi, like, ang dami na kasi namin na pagdaanan ni Niam sa friendship namin. Kahit na nagkakaiba kami ng org. So, this time, parang naging stick to as one team na kami. Parang naging ganon. So, kung nasan si Niam, nandun ako, ganon. Wow. Kung nasan si Gigi, ganon din naman, which is si Gigi, yung isa naming friend, si Gigi Wellplayed. Si Gigi Wellplayed, yeah. Since mostly kaming tatlo yung lately na nagkakausap, so parang naging ganon kaming tatlo. Kung nasan si Niam, nandun ako, nandun si Gigi. Dread ba si Si Gigi? Naging Dread, okay. Nice. Naging Dread din siya. Naging ninang din siya. Actually, nakasama ko na rin sa podcast. Actually, the very first episode is with Gigi Wellplayed together with Sir Mox. No? So, diba? Ang galing. After nun. Parang lang. Pero ayun nga. So, what keeps you staying in Dread is basically yung mga naging kaibigan nyo na rin. Yung mga nakaibigan nyo na rin in-game. Na-meet nyo na ba sila in person? Yes. Lahat? Like, even the leads and the other admins? Actually, hindi pa yung mga yung mga admins. Si Niam pa lang actually sa mga admins yung nakakasama ko na totally. Kasi si Boss Kyle nasa US, si Boss Jupi nasa North eh. So, muntikan na kami magkita nung bumaba siya sa Manila. Pero kasi nagkaroon ng something, Saan sa North? Sa Ilocos? Ganyan? Ilocos, mga ganun. Hindi ko bisado. Makasalanan. Sa North kasi yung probinsya namin sa may Badok, Ilocos Norte. So, yun. Pero, syempre, waiting pa rin na maybe in the future magkaroon ng mini gatherings. So, actually, hopefully, maging present sila. Gusto ko lang sabihin kasi na-confirm na to ni Edo nung in-interview siya ni Sir Cloud. Si Edo kasi, si Edo 10 kasi nag-work na siya under Tencent or Level Infinite. And na-confirm niya na next year,
magkakaroon tayo ng on-site tournament, which is most likely gonna be the PMNC Finals. Not so sure yet kung saan yung venue. Yun. So, pwede na kayong mag-plan ahead, especially na ngayon ay November pa lang. Tapos yung PMNC ay gaganapin, yung qualifiers or yung group stages gaganapin yan ng December. So yung finals in January of 2025. So, if you're gonna be asking your lead na nasa US, malay nyo, 'di ba? Lumipad siya patungong Philippines, 'di ba? Pero anyways, bago natin pag-usapan yung mga yan. So, nasa Dread na kayo. Sabi mo nga, Keso, na ikaw yung nag-handle sa Kaizen. So, ano ba ang difference ng Kaizen sa yung main Dread Esports? Kasi sa main Dread before, syempre, nasa kanila yung pressure talaga. Kasi sila yung may hawak talaga totally ng banner. Kumbaga, sila yung frontline talaga namin when it comes to tournaments. Lalo na they are representing Dread sa major tournaments like PMCL. So, for us naman sa Dread Kaizen, naging motherly figure kami dyan eh. Kumbaga, we want to support them as much as possible, not financially. But, syempre, may mga aspiring pa rin naman tayo na mga players dito sa Pilipinas na hindi kayang ituloy yung competitive scene kasi may kulang sa support ng parents, hindi ganun ka-open pa yung parents nila sa e-games. So, meron din namang mga situation or meron din kami mga players na tuloy-tuloy lang sila sa paglalaro pero since wala nga silang budget para sumali sa mga local tournaments or wala silang capabilities pa sa major tournaments. So, sila yung mga natulungan namin. Of course, with the positive vibes kasi syempre, diba, when you're in competitive scene, nandiyan yung pressure. Nandiyan yung mapapagalitan ka. So, we try to manage it by being, patient, ganyan. Parang patient. Pwede rin yung patient, pero more common, medyo mas low-key or medyo hindi kamay na bakal yung nangyayari when it comes to them. So, syempre, merong ibang mga players na na-trauma sa ibang IGN nila. Kunwari, na napagalitan sila, napahiya sila, we're gonna talk about that later on. Kasi ito yung sinasabi kong actually, before pa tayo nagsimula, may mga nagtatanong na sa akin na, uy, tanungin mo naman yung Dread, ganyan, about certain stuff. So, later on, magtatanong tayo niyan. So, yung Kaizen, na yan. Actually, gusto ko lang sabihin yung Kaizen, napanood ko siya nung mga nakaraang tournaments din. May potential din talaga yung team nyo. There's possibilities din na pwede silang mag-qualify through PMNC, through PMCL. Pero yun nga talaga na nabanggit mo dito na talagang mas pressured yung main squad ng Dread Esports. And kita naman natin yung performance nila nung nakaraan na PMCL na talagang sobrang porsigido sila with everything para maka-qualify nga dun sa Grand Finals. Sobrang nakaka-proud talaga sila dahil. Totoo, sobra. And sabi ko nga din sa'yo, Keso, nung kagabi, na yung Dread Esports, yung team nila Jib na nung nakaraan, they really had so much potential. Siguro, right mindset lang talaga yung kulang para makakuha nga ng championship. Which is, hopefully, sooner or later, next year, no? Why not, diba? Pero, pag-usapan natin yung Dread Esports, Niam. So, since ikaw yung may hawak sa kanila. So, dumaan yung buong PMCL season ngayong 2024. Ang daming nagkaroong mga roster changes. So, nag-start kayo with yung lineup nyo with Moyan Lanju. And then, eventually, nag-change siya nung ending ng taon. Which is, nabuo na nga yung team nila Jib na Demios, Damon, at saka si Led Barney, at saka si Jashi, no? So, as a manager for Dread Esports, how difficult it is ba to manage these pro players na dumaan sa'yo lahat? Hindi naman ganun mahirap silang alagaan at kilalanin. Ang part ko lang syempre is to be a motherly figure, ang stage mom, lalo na nung last PMNC na nag-start sila as nag-start with Lanju and Moy and Jib na Jashi na walang Deathman.
syempre, andun din yung nakikita ko, sobrang proud sa kanila na naapit nila yun, na wala. Syempre kami, nandito lang kami to support. Pero yung, kumbaga, sa team na yan sa gameplay na yung usually nagkakaroon ng problema. Syempre, ako, nandito lang din ako na taga-luto, yung mga kailangan nila. Ay, wow. Ayan, taga-abot, tubig. Tagaluto. So, magluto. Anong specialty mo? Maiba naman tayo. Anong specialty mo na niluluto? Depende sa mood. And depende sa ingredients na available. What's your best? Yung pinaka-favorite na siguro What's your ni best Jeep Filipino na? food? Pwede. Alin? Ano ang paboritong pagkain ni Jib na niluluto mo? Usually yung chahan. Chahan, yung Japanese na sarap yun. fried rice. Kasi mahilig siya sa rice and gusto niya yung parang isang kainan na lang na walang, yung parang, di ba, usually pag fish, all-in na sa kanya. Mahilig siya sa ganyan. Yung mga rice in a box, no? Yung mga ganyan. I see. Yung iba, sila Moy at Lanju, since magkapatid sila, do you cook something for them specifically? Usually, inaan nila yung, about mga pork. Kaso, si Jib na as a Muslim, syempre, hindi pwede sa kanya. So, yun, nagpe-prepare ako ng separate na pan for Jib na lagi. Wow. Kasi hindi madadapuan ng pork. Or minsan bumibili ako. Parang nung last PMCL, bumili ako mga pans. Grabe Grabe yung supportan ni Yam talaga. Like, nagigets ko nagigets ko na yung stage mom na moniker niya. And one more thing, nabalitaan ko kasi nung mga nakaraang PMCL, nag-bootcamp sila in Batangas. Is that where you are at right now? Yes. Sa bahay nyo pala. Okay. Kumusta naman sila? Kunyari, di ba nagbo-bootcamp sila dyan? Di ba sila makulit? Di ba sila makalat? Or whatsoever? Syempre normal naman yan na medyo makalat. Syempre walang nagbabantay talaga sa loob ng bahay. I just visit them, magluluto, magdadala ng food, and kakamustahin sila yung day nila, yung game, and next day ulit, magluluto, gano'n. Do they have a coach pala, Niam? Or do they have an analyst or coach? Wala. Wala, sila lang. Sila lang talaga. Yan yung mahirap actually. Nasabi ko to nung nakarang PMST, nung Scrim Unity Tournament, na yung mga coach and analyst, pwede nyong i-invest yan sa mga current clanmates nyo. So kung may mga nag-aala coach or analyst sa comment section, nakaklan nyo, na kunyari, ay, alam ko yung ganito, yung rotation, ganyan-ganyan. So pwede kayong gumawa ng ganun. Pero yun pala, sila lang din pala yung nag-iisip, no? In PMCL. So I know the burden of, having just the pro player itself to be the analyst, formulating yung mga rotation and yung gameplay or strategy. So mahirap nga naman talaga, no? Pero do you plan on getting a coach or analyst in the future? Especially next year, 'di ba? Syempre medyo matagal yung preparation. Ayan. Nagtuturuan sila, guys. Well, kasi for me, since under ng Kaizen, so, syempre, inisip ko rin yun for Kaizen. So, depende sa magiging budget. So, depende sa 13-month pay siguro. Yun. So, totoo lang, kung meron akong plan, isasabihin ko talaga mismo wala akong budget. Kasi wala naman tayong sponsor na specific na malaking company. I'll be straight to the point na you can be the analyst, and if you do well, then yung bragging rights yung madadala mo. And then probably if you think of getting out of the clan, 'di ba, para kumita ka ng pera for an analyst post or anything, 'di ba? Pwede naman 'yun. Basta at least actually meron talaga akong tinarget na kumbaga kung in the future magkaroon man ng budget for Kaizen. Talagang may tinarget talaga ako na isang coach. Sino? Favorite ko na talaga si Otit Sportro. Ayan. Sinabi ko talaga to sa kanya simula na nag-stream siya, naging active siya sa TikTok, nung nakakausap ko na siya sa TikTok, ganyan. Na, totoo lang, kung may budget lang ako, ikaw kukunin ko for Kaizen. Yan. Kaso, di ba, so, syempre, naglalaro ulit siya? Di ba naglalaro ulit siya? Oo, pero nagsabi rin siya, like, simple coaching, o kaya may ng coaching. Syempre, yung Kaizen, parang bata pa sila, kumbaga. True.
kumbaga kailangan nila ng basic na alalay muna ng coach. Kung ano yung dapat na ginagawa nila if ever na nagbo-bootcamp or kung may tournament na ganito, ano yung kailangan nilang i-take note, ano pa yung kailangan nilang dagdagan. Right. Yung mga ganun na pwedeng idagdag din ng coach like si Fortro dahil sa experience na meron siya. So talagang meron dati sila nakakausap nila dati si Fortro nung start nung PMNC yata last year. So, nung na-open up nila sa amin, so isa sa talaga sa mga naisip ko na if ever talaga magkakaroon ng budget si Fortro. Kasi sa kalibre ni Fortro, through sa experience niya, right, ever since, diba, like isa sa OG na up until now, active pa rin sa PUBG community. So, yun talaga, siya yung parang naging favorite person ko. Kung magko-coach man, ganun. Pero sabi ko sa kanya, tsaka na kapag afford na kita, kaya afford ko na yung ano mo, yung service mo, pero ngayon ipon na lang muna. Kumbaga sa Bini, no? Si Fortro yung bias mo. Ayan. Matic siya. Pero ikaw, Niam, since nasabi ni Keso na si Fortro yung bias niya, if I'm gonna ask you right now, meron ka bang naisip na coach or analyst na pwede mag-coach for Dread Esports? Besides Fortro? Actually, wala pa din naman ako ibang nakikita or nakitipuan. Same lang din kami ni Kesa na siya din yung namin kasi siya yung pinaka-close sa mga personality ng mga bata sa team. Kaya, for me, parang wala din ako ibang Fortro din. Kasi, itong tanong na lang para maiba. Kasi puro Fortro na babanggit natin eh. Kung, di ba may mga list of casters ngayon sa PUBG Philippines, di ba? Kung pipili kayo ng coach or analyst, sino pipiliin nyo sa mga casters? Unahin natin si Niam. Niam naman. Kasi kanina pa si Keso. Ayan. Nia, ikaw. Kahit di nyo piliin, okay lang. Hindi, pinaka-ano ko is si Boss Aya Plays. Si Aya, okay. Si Miss Aya Plays. Ikaw, Keso, sino yung bias mong caster when it comes to possible coach or analyst for a team? Alam mo, masasabi ko, kambal talaga yata kami ni Niam. Kumbaga, naggaganon talaga yung mga namin. Kinatawa ko na sinabi niya, okay, pakanahin ko kaya siya. Tapos biglang, pakanahin tayo. Baliktad. Baliktad ka. Ang cute eh. Kasi nag-fusion talaga. Pero actually si Aya. Okay. Yung shoutouts kay Miss Aya Place. Na alam kong pinapanood niyo yung mga podcast natin, no? Pero going back sa Dread Esports, no. Actually ito yung mga tinatanong sa akin ng viewers. So nagkaroon ng changes sa lineup. So this was when Moyan Lanju was there, tapos nagkaroon ng I'm not sure kung ano nangyari talaga eh. Miscommunication, misunderstanding probably. Siguro pwede ito manggaling kay Niam. Kasi siya yung nagmamanage sa team ng Dread Esports. So, ano ba talaga yung nangyari? Bakit natanggal si Moy, natanggal si Lanju, tapos napalitan ng buong squad ni Jib na ganun? Yun. Una sa lahat, parang ang huli kasing pag-uusap namin nila, Boss Kyle, is magpapahinga ang Dread Esports sa competitive scene. Tapos nagulat na lang ako na nag-chat na lang si Boss Kyle na itutuloy ng Dread Esports ang PNCL Falls. Then, siguro, based naman sa nakita ko sa bootcamp nila, sa pagkasama nila na may pagka hindi fit din yung personality, yung chemistry. So more like miscommunication and misunderstanding. And sabi mo nga hindi fit yung lineup nila. I see. Well, that can, be a reason, no? Kasi nga, bakit mo pa pagpipilitan yung lineup kung hindi naman talaga nag-work, di ba? May mga ganung bagay talaga sa esports, hindi natin siya maiiwasan. I mean, not just in PUBG-M, in all other games as well. Di ba? That's why may transfers, no, from one team to another, may mga trades na nangyayari. Pero dito sa PUBG-M kasi, more like end of contract minsan. Tapos, or minsan, huhugot mo lang from somewhere, di ba? Tapos nasa team mo na siya. Pero yun, at least, medyo naliwanagan natin yung mga fans nila Jib na
naliwanagan din siguro yung mga fans ni Moy at Lanju. And I just hope na nasa kanilang team na sila na kung saan ay mas komportable na sila, diba? And nakita naman natin kung gaano ka-komportable yung Dread Esports nung nakaraang PMCL Fall. Na kung saan nagkaroon ng lineup na Jib na Damon, Demios, Jashi at saka si Barney. Actually, ito yung tanong ko sa lineup na to eh. Bakit nyo kinuha si Barney? Alam naman natin, 'di ba? Content creator siya. Parang dun siya nakilala, 'di ba? Ika nga. Pero what was yung thought kung bakit nyo kinuha si Barney as a part of the Dread Esports squad? Actually, nag-undergo pa rin namin ng tryout si Barney na parang yun nga yung nakita nga nila. Kasi laging ganun eh. Gusto nila job na sinusurprise na lang kami. Wow. Sa lineup, sa mga... So, sabi namin, mas maganda na manggagaling sa kanila ang decision kung sino kunin nila, kung sino mas fit sa kanila, kung sino yung talagang mas makakapag-build ng right. team nun. So ibig sabihin dumaan siya sa yung proseso ng tryout and then pinaalam nila Jib na kung okay lang ba and then everything was all good. Kasi nga, you had a go signal din sa kanila na sila na rin yung pipili ng fifth man nila. Wow, okay. Maganda rin naman kasi ganung proseso, no? Like, you have to ask permission always, no? Hindi yung basta-basta na lang na biglang nasusurpresa without even, asking, di ba? Pero yun nga, at least we're all good with that. Pero now, nung nakaraang linggo or maybe 2 to 3 weeks ago, nagkaroon ng changes na naman. So, yung lineup nyo na sila Jib na Demios, Damon, Barney, and Jashi ay lumipat na sa ibang organization or sa ibang clan, which is yung Exquisite Esports. Was it because end of contract na sila with Dread or what was that all about, Nia? Yeah, from PNCL Falls, yun na yun dapat after that, nag-stop na from competitive and Dread Esports. So, ngayon na namin itutuloy nila Boss Cal ang pagpapahinga ng Dread Esports. We just need to step back so we can pursue more. So this means that kasi ang alam ko since na PMCL team kayo, may automatic slot kayo for PMNC. So what's gonna happen with that slot? Syempre hindi naman namin ipagkakait sa mga bata yung slot nila. Syempre kila pa rin sila. Kila Jibna, kila Damon, Demios, and Barney pa rin yan. I see. Pero, yun lang. Kasi next year pa ulit babalik Dread Esports. So, yeah. Natin. So, ibig sabihin na ito, there's no Dread Esports in PMNC? Let's see. So hindi pa sila decidido. Okay. Pero yung Kaizen, will Kaizen be in PMNC? Ayan, kay Keso. Hopefully, okay. Yes, Kasi hopefully. I'm just hoping kasi talaga, maganda na rin yung nasimulan ng Dread. Like sinabi nyo nga, ever since 2018, nagsimula ng Dread, and then napalitan ng pangalan. Tapos nagkaroon ng impact sa PMCL kasi bigla na lang umangat sila Jib na nung finals, 'di ba? So sayang din kung hindi niyo itutuloy. Pero again, I understand if you're gonna be, magpapahinga, magre-rest muna kayo for a while sa esports. Pero yun nga, sana magkita-kits pa rin tayo sa PMNC finals. Ayan. Offline, sa offline tournament, no? Pero yun nga, so since ayan na. Nagkaroon pa ng Happy New Year si kasi sa Discord kasi pagka parang nagaganto ka, nagkakaroon ng Pero sa akin hindi gumagana eh. Hindi, sa akin wala. Ay, hindi kasi pure background yun. nasa settings yan ng Discord ni Niam. Kailangan niyang baguhin. Pero yun nga, so tapos na tayo dun sa part ng roster ng Dread Esports. Tapos na rin tayo dun sa kay Lanmon, Lanju, saka kay Moy. Kay Jib na rin, tapos na rin tayo doon. Kay Barney, tapos na rin tayo doon. So, now, since napag-usapan na rin natin na hindi pa kayo sure, there's still, talks about you joining PMNC. What can we expect? Ano yung future na pwede nating makita for Dread Esports? In competitive scene and not in competitive scene? Sino makakasagot? Competitive kesa
Hindi competitive. Sige. Competitive kay Keso. Sige, go. Competitive. So, competitive, well, as for Kaizen muna, kasi sa Kaizen nga lang talaga yung para nag-concentrate ako. Nasa learning process pa rin naman kasi meron din may mga errors, may mga kailangan pang plansyahin sa gameplay nila. But it's a good start na nakikilala na sila paunti-unti as Kaizen, not as the main team. So, it's one step na, kumbaga, sa 1,000 steps na gagawin pa nila. Right. So, continuous pa rin yung pagsasali namin sa local tournaments, continuous pa rin yung trainings nila. Then, if they want to rest because of school, we will support them, of course. Then, kapag ready na silang mag-back, maglaro ulit, kunwari bakasyon, then they want to grind that much naman, nandito lang kami for them. Then, if kinukulang kami ng players, ayan, pwede kaming kumuha ng players from the PUBG community. Pero mostly kasi yung sa Kaizen, by friends, parang sinisimula namin by their friends muna. Para at least magagets kagad nila yung attitude ng tao or ng player. Para kung makakasundo kagad nila. Kasi mas mahirap yung super random kang kukuha ng player. So, we want them to have the choice kung sino yung gusto nilang ipasok sa Kaizen para makasama nila sa journey. Right. Para for PMNC, gano'n. Right. So, ganun lang muna yung ginagawa namin. Sa competitive scene. Pero yung sa non-competitive scene, Niam, like, within the clan itself, like, ano yung plans nyo as a clan, like Dread Esports? For me, nag-focus din kami sa mga ibang parts na, like, sa namin, sa mga merch na Uy, yan. hopefully lalabas by next year. Yun, next year, And, guys. syempre, same din sa mga offline and sa mga online tournaments na nandun pa rin yung legacy na kino-continue namin. Katulad ni Boss Juvie na talagang hands-on talaga sa mga players. Usually sa bootcamp, offline, and sa lahat ng mga. Ayun. So, yan, nalaman na natin ang magiging future, hopefully, no, ng Dread Esports in competitive and in non-competitive scene. Let's go na sa ating portion na kung saan ay nag-ask ako ng questions. Actually, dalawa lang siya. Wala na nadagdag from last Nabahan night. ako. Ayan. Pero yung iba natanong ko na, to be honest, eh. Kasi, eto, let's start with Jeffrey Epstein. Hindi siya yung yung nakulong sa Amerika. if you know Jeffrey Epstein. Ito yung nakulong eh. Anyways. So from Jeffrey Epstein, sabi niya, ito natanong ko na yung pangalawa niyang tanong eh. Yung kung ibebenta ba yung slot. Ang sinabi niyo mo naman kanina is ibibigay niyo kila Jibna without even selling the slot. Pero magre-roster ba kayo? Siguro pwede natin itanong dito is who are you eyeing? Like meron ba kayong mga hints kung sinong player, pro player ang mga balak nyong kunin as a, player for Dread Esports? Maybe. Pasok. Hindi ka naman required magsabi ng pangalan ng pro player, pero kung meron kang mga hints, kunyari, madala siya mag-live ng TikTok, yung mga ganun. Mga hints Pero lang. wala pa. So, wala pa. Kahit isa, like any pro player or team na meron na ngayon? Wala. Ay, depende kasi sa mga, same din yung sa katulad ng pag-recruit namin. Usually, referrals, suggestion ng kung sino talaga by friends. So I'm looking at most likely Dread Kaizen na magiging mas active compared sa Dread Esports. Parang ganun ba yung mangyayari for Dread Esports? Yes. Wala mo ng main team for Dread Esports. So, parang ang team namin usually ngayon, may 6 teams ngayon sa Dread Esports. Dami, pero 6. Pero usually mga students, so babalik lang sila pag sem break, pag after school. Yeah, after school. Okay. Alright.
Ayun, so Jeffrey Epstein, sana nasagot namin yung tanong mo dyan sa kulungan. Kung nasaan ka Sana man. na-satisfy ka namin sa aming kasagutan. Ayan, there's another question. This is the second question asked on the comment section. Galing to kay El Azim. Parang pareho lang din yata ito, no? Who will be the next lineup for Dread Esports? Nasagot nila na yung next lineup ng Dread Esports will be still undetermined, but Dread Kaizen would be more active. So matanong kita, right now ba, Keso, sino bang lineup ng Kaizen? Ang lineup kasi ngayon ng Kaizen, si Nero Bells, si Micro Bells, si Kyung Bells, and Nat Bells. And then our sub is Zero, which is papalitan pa namin ng Bells yan. So Bakit watch may out. Bells? Kasi si Nia, mahilig siyang mag-nickname sa aming lahat ng mga friends niya. Okay. So, nag-start yun sa, lagi niya akong tinatawag, Keso Bells, mga ganon. Okay. So, since yung account ko kasi, since hindi na ako nagko-compe, pinahiram ko siya doon sa isa sa players namin, which is yung gamit ngayon ni Nero. Okay. Ni Nero Bells. So, ginawa ko for PM City South Finals. Patawa ako. Binigay ko sa kanya yung chance na gamitin niya under his name. Pero syempre, with a touch of girly. Kasi syempre, kami yung may hawak sa kanila. So, ginawa ko, nilagyan ko ng Nero Bell. So, siya naman, nung nabuksan niya yun, tapos nasya-shock siya kasi bakit ganito yung pangalan ko? Parang, tama bang nandito pa ako sumasali sa kanila? Pero ganun. Ganun siyang moment. Tapos natatawa siya na bahala na nga. So, during the South, PMCT South Final. So, siya pa lang yung naka Nero Bells. And then, tumunod si Micro. So, naging Micro Bells siya. Then, nung may pinasok si Micro na player, which is si Nat Bells, pinasok din niya. So, parang sinakyan din ni Nat Bells yung trip namin maging Bells talaga. Then, natong PMCT NCR, which is ang naglaro si Regla Bells. Oh my God, no word. Sorry po. Okay pero yun yung sinakyan din niya, pero dinagyan din niya ng Bells. So, parang naging Bells team talaga. So, the Bells, gano'n. So, yun, parang from out of nowhere na trip, sinasakyan naman ng mga players namin kung ano naman yung mga naging namin. If you compare it to other games, may mga TZ, di ba? May mga ganun. Parang ganun siya, no? May mga ganong trip. O kaya yung sa ibang game din, like yung may Nu, di ba? Chaknu, Waknu, di ba? Ganun. Oo. So, sa amin, si Bells. Ang galing. Yeah. So, marami na nga, pwede kami mag-recruit ng mga Bells. So, kung gusto nyo, mag-Bells na rin. So, sinusuportahan nyo, kung susuportahan nyo in the future ang Kaizen. So, cheer for the Bells lang, ganyan. Ayan. So, hopefully, nasagot namin yung tanong mo, El Azim. Again, who will be the next lineup for Dread Esports. For now, as of the moment, time check tayo. It is November 12, 2024, 5:05 p.m. Ang main lineup for now is yung Dread Kaizen. Kasi wala pa silang lineup talaga for the Dread Esports squad. So they're still in talks or they're just still on planning maybe. Pero malapit na ang PMNC. Siguro tatapusin lang tong PMGC. Na nangyayari ngayon, and then eventually PMNC group stage qualifiers na para malaman natin yung 16 teams sa Grand Finals next year. We don't know yet yung specific date for these events, but just stay tuned, make sure to follow the Facebook page ng PUBG Mobile Philippines at PUBG Mobile Philippines Esports. So yun yung dalawang questions from our viewers or fans ng ating podcast. Pero right now, since tapos na tayo doon, do you have anything else to say to our viewers, sa mga kaklan nyo, or anyone, mga kapamilya nyo dyan, or kung may jowa kayo, whatever. Anything you wanna say before we go? Niyam, ikaw naman. Sige, Niyam, magsimula tayo sa'yo. Niyam, ikaw. Ako ba? Kayo. Sige. Yan. Cheers sa mga friendship na na-build dito sa Dread Esports and yung mga nakilala natin sa community. And stay tuned sa mga abangan na sa mga bagong merch. May mga budget-friendly na tayo na t-shirts, jackets, and yung mga
bagong lalabas na merch na magkakaroon ng varsity jacket and yung mga iba pang mga lanyards na Uy, abot lanyards. kaya for students. Lanyards. Yeah. Kasi yun ang target namin at least kasi usually 'di ba sa communities mga bata, Estudyante. school. Wow. And yun talaga yung pinakainaanan namin na syempre sa maliit na baon at least makakaipon ka kahit yung t-shirt kahit hindi mo yung jersey. Oo. At least may t-shirt ka na. Or may lanyard ka, di ba? Pwede. Yeah. Pwede. Kasi Pwede yun. nung estudyante ako, nag-iipon din ako ng mga lanyard dati eh. Diba? University, no? Hindi naman. UAAP level. Oo. Yung mga ganun yung kinukuha ko dati. Ay, ako dati meron ako DLSU, meron ako UST, meron din akong Mapua. UP. UP, meron din. Kasi yung Yung kuya ko UP sa UP. talaga yung ano ko. Ayun. Sa UP ka rin ba nag-aral? Ongoing ako ng UP. Nag-aaral ka ngayon. Masters. Masters, wow. Masters, Saan UP to if you Ayun. don't mind me asking? Manila. UP Manila, I see. Diyan din Actually, sa online, pero mostly ganun, Manila yung mga ganun classes. Diyan nag-graduate yung kapatid ko na nasa London ngayon. So, Grabe. nag-aabang na lang yung kapatid ko doon sa grand finals ng PMGC. Buti pa siya, nandun siya. Kasi doon gaganapin Can yung, we go yung there? PMGC. Kaya nga nakakaingit. If you do have the chance, gusto ko lang i-share sa inyong dalawa. If you do have the chance to visit PMGC events, kasi ako na-try ko na nung way back 2022, out in Jakarta, Indonesia. So, try to visit. Sobrang ganda ng setup, sobrang ganda ng atmosphere, and doon yung makikita yung investments ng bawat mga squads na nasa PMGC level. Like, sobrang grabe. Pero anyways, ikaw naman, Keso, do you have anything to say before we go? So yan, kindly support us pa rin even though we don't have the main team yet. So sana supportan pa rin po ninyo yung journey ng Dread Esports kahit sino man po sa amin. And then also, siguro plug ko na lang yung TikToks namin. Yan. Yan. I-plug nyo. Kasi So, kung saan kayo nagla-live or nag-update. Ayun, mostly kasi ako, nagla-live ako anytime naman. Mostly hapon. So, follow me at kesop.place. Streaming soon, medyo delikado. Depende pa sa time kasi syempre may work din. Keso.place. Keso.place. And then, Yung kay Niam. Ano yung sa'yo, Niam? kay Niam. Niam. At Niam sa TikTok and yun. Ayun. More on sa TikTok din ako nagla-live. Same spelling, may no? pages. N-H-I-Y-A-M. Yeah. Yeah. Kaya kapag nakikita nyo na lang kami sa live ng mga ibang pro players, like yan, sila Rankid, sila Fortro, Lezentro, minsan nakatambay lang kami dyan. Makikita nyo, pwede lang kayo. Mga content creators ngayon sa TikTok. Parang lahat ng mga Facebook live dati, lumipat na ng TikTok. Ang dami na. Actually, halos lahat na yata sila. Halos konti na lang yun nasa Facebook. Sa Facebook. No, iba kasi meta na ngayon eh. Sa Facebook kasi more like tournament live and yung iba karamihan mga sugal. Yung pinapakita nila doon. At bawal kasi yung sugal sa TikTok. So I was a TikTok moderator before, so kaya bawal. Yan. So, yan, special mention din or special thanks also kay Ate Pe Gameplay, which is yun, sobrang siya yung actually napansin ko na streamer na talagang tinutulungan din niya yung mga kapwa streamer niya when it comes to PUBG para at least hindi lang siya yung umaangat, pati rin yung iba dinadala niya. So talagang naging positive yung yung positive outcome yon para for us kasi nagkakaroon din kami ng mga followers through her followers. Meron ding mga nadadagdagan din kami ng mga friends through hers. So, naging maganda yung platform din na ginawa ni Ate Pe for everyone na nakakasama at nakakasalamuha siya. So, thank you, Ate Pe. Nung nakaraan, actually, sumasali ako sa mga, mga classic ni Ate Pe eh. Ay, Diyos ko. Parang ako yung madalas, kami yung magkakasama nila. Bad Boy. Yan. Puro mga kalokohan. Puro kalokohan ngayon. Actually, inask ko rin siya about a podcast, pero sabi niya, wag muna Kuko, baka
Baka kung ano mga masabi kong mura or whatsoever daw. Nakabastusan. Comedy yun. Puro kalokohan. Kasi last time nag-try siya, sabi namin puro kalokohan, Ate Pe. Pero sabi ko sa kanya, naman kami. okay lang, i-try natin. What if lang naman, di ba? Kasi pwede namang ikat. ikaw, pwede naman ikat at i-edit. At ikaw kasi Ate Pe, sabi ko sa kanya, ikaw yung isa sa mga OG streamers din ng PUBG. Yeah. So, saan siya nagsimula? Gusto ko talaga makausap lahat. Like, lahat ng mga streamers ng PUBG. Basically, ang podcast kasi na ito, guys, sa mga nanonood din sa atin, any time of the day, no? Gusto ko kasing ma-feature lahat. Streamers, casters, pro players. Hopefully soon, management din ng Level Infinite PH or ng Tencent PH. This is one way for us para ma-promote yung community natin. Kasi syempre, tayo lang din naman magtutulungan, di ba? Para maangat natin yung community natin. So, yun. Yun yung goal ng podcast na to. And this is one way as well para malaman ng mga, alam mo yun, yung mga fans ng Dread Esports, kung ano na nga bang update sa inyo, di ba? Kaya nga eh. Ayan. And actually, might as well, Niam, i-promote mo na rin yung page ng Dread Esports, di ba? Ayan. Yes, Dread Esports page. Follow nyo, guys. And then lang namin yung may mga nagtatanong if open your recruitment. Abangan nyo lang sa Facebook page lang ng Dread Esports ang announcement. Ayan. If I'm not mistaken, yung handle nyo dun is at DreadPubGM. Tama ba? Kasi yun yung na-mention ko agabi. So, yun. Na-double check tuloy. Alam ko, ano siya, all caps, Dread PubGM or Dread PubG, something like that. Makikita nyo siya if you look at the browser kasi. Kung pumunta kayo sa Dread Esports, kunyari Dread, diba? Ayan, ita-type ko ngayon. All caps. Ang lumalabas. Dread PubG. Dread PubG, diba? Ayan. So, yun yung handle nila, guys. If lumabas na yung mga merch nila, like yung mga palanyard, mga varsity jacket, or yung mga parang gusto pala ng lanyard din. Nakakolekta na ng lanyard ng mga esports teams. So, yun. Ayun, pwede kayong ngayon lang nalaman. Kasi dati, parang kalokohan, parang ang laking joke nung naiisip ni Nia. Meron pa siyang cup, tas meron siyang mug. Sabi namin, ano bang trip mo? Maganda rin idea ito. Suggest ko, mga pins, saka stickers. Pins, saka may stickers. Diba? Parang may stickers. May stickers. Ayan. Kasi nung pumunta ako ng PMGC sa Indonesia, meron doon PUBG Mobile merch ng mga Indo teams like Alter Ego, Evos, RRQ. Wow. Ang mga binebenta nila doon, ito, idea lang ang binebenta nila doon, player card, kunyari, player nyo, player card, merong keychains, tapos merong stickers, merong jerseys, merong jackets, merong kimono. May kimono. Binilhan ko sila Aya ng, sabi ko kasi sa mga casters, sabi ko nandito ako, gusto nyo bang magpabili? So, sabi ko, may ganyan-ganyan. Tapos sabi nila, bili mo ako ng Alter Ego kimono. So, yan. Meron silang Alter Ego kimono. Sila Niam na to. Ayan. So, yan. Idea lang para kay Niam at para sa Dread Esports. At para sa mga... Actually, not just for Dread Esports kasi I'm just talking about para sa lahat, actually. The whole... Para na-encourage din yung lahat ng mga orgs like XQS, yung mga scene. Yung Harami Bro, meron na, di ba? Harami Bro. Grabe yung Harami. Yung di ba? Actually, may news about Harami Bro na hindi ko pa pwede sabihin ngayon. Oh my God. Pakibalong. So, guys, willing to wait po. Abangan nyo na lang na sila yung mag-a-announce. Kasi sabi kasi sa ni Harami, sabi niya, wag mo kami unahan, Kuko. Kami ang mag-a-announce. Kasi sila daw mag-a-announce. So, in English kasi English era yung, yung coach nila or yung owner nila. Ay, wag po. Yung ilong ko. Nung na-meet ko sila sa Mega Mall, pumunta ako sa Mega Mall. So, yan. Nakausap ko sila personally, nakausap ko yung team about issues and stuff, and everything all seems good and fine. Pero anyways, tapos na kayo mag-promote. Wala na ba kayong iba pang gustong i-shout out? Ay, syempre kay Gigi Wellplay, kay Gigi. Ayan. Super thank you, lalo na netong huli na PMCT NCR Finals doon sa bootcamp. Ang laki kasi ng contribution or nabigay niya talaga
to support the Dread Kaizen. Wow. Talagang busog-lusog. Kaya nga sabi nga namin, hindi kami makapagbigay ng sweldo man na Yun. kasing laki or pwedeng tapatan sa ibang org. Pero at least, hindi kayo magugutom kapag nasa Dread kayo. Ganun yung So, I yun. was actually vouching for Gigi kasi sometimes nag-ask sila, oy, sino ba pwedeng casters for PMST, for PMCT? Kaya nga eh. So I was like Ayun. saying sa management, uy, try nyo si Gigi Wellplayed kasi kasali naman siya sa caster search nung nakaraan. Noong mga time na yun, Ah. ayun, ka-video ko lang namin siya. Sabi ko nga eh, like, just give her an advance message na merong ganitong isha-shoutcast for a specific day. And most likely, baka pumayag itong si Gigi Ayun. Wellplayed. Kasi nasa Sana ibang bansa maayos kasi yung siya eh, schedule diba? niya. Oo. Yung schedule niya, soon to be, magiging RN din siya Right. sa US. So, Ayan. Shoutouts kay hopefully. Gigi Wellplayed. No? Gigi, Isa sa love mga talents. you. Actually, official talents na rin si Gigi. Mm-mm. Hindi lang siya masyadong nagagamit niya kasi nga iba yung Nasa schedule US. niya. Iba yung oras niya. Any other shoutouts sa mga bebe nyo or whatsoever? Mga family? Wala. Sana all may bebe. Pwede pa po. Charot. Lahat na lang. Courtney, ganyan. Ayan. Thank you po. Ayan. Pero baka may shoutout mo na yung bebe mo. Wala. Uh, Wala akong bebe. Yun lang. Ayan. So, Habol mo na sa Pasko. kung kaya. Wayne. Malapit na magpasko eh. Ilang araw na lang din eh. Pero anyways guys, again, this has been episode number 9 ng ating Kuko TV podcast where we meet yung ating community here in the PUBG Mobile PH scene. And ngayon, na-meet natin ang dalawang nagagandahang kababaihan na galing sa Dread Esports. Actually, from Dread Kaizen na si Keso na sa kaliwa ko. At sa kanan ko na si Ninyam ng Dread Esports, the manager, a co-lead and an admin for them. And guys, kung meron kayong mga tanong na hindi namin nasagot, just leave a comment down below. And maybe they can just comment din ng sagot nila kasi di ako makakasagot on behalf of Dread Esports. Pero yun nga guys, kung meron kayong mga gustong mga streamers dyan or pro player or casters na gusto nyo ring mag-guest sa ating Kuko TV podcast, just leave a comment down below. Don't forget to subscribe guys and see you on the next one. Bye!